Hi guys, I'm Yana. So, isi-share ko lang sa inyo yung naging dental journey ko from 2021 until now, 2023. So, noong 2021, na-realize ko, yung ngipin ko parang hindi na normal yung bite ko. Parang may problem. Doon nagtututbrush naman ako, tsaka walang bulok yan. Kaso, ang problem nga lang is, parang napapansin ko, parang unti-unti na silang gumaganon, papaloob na. Tapos, sa isip ko, ipa-dentist ko na. Kasi syempre, sino ba naman makakasagot nito, diba? Kundi dentist lang. So, buong unang dentist na pinuntahan ko, super sikat to na dentist, nakikita ko sa TikTok eh. Tsaka pag tinignan mo yung Facebook page nila, talaga super well-maintained talaga yung Facebook page nila. Sikat na sikat to, guys. Nung pumunta ako doon, very mabait naman talaga yung mga doctors doon, mga dentist natin. Ang problem nga lang, nung panoramic x-ray na ako, dito. Sabi niya, bunutin naman lahat ng wisdom tooth at saka yung impacted na second molar. Di ba nga yung goal ko is mai-upright natin yung second molar and at the same time, ma-fill in yung gap. Kaso, ang gusto niya bunutin yung mga, doon siya nakafocus sa mga wisdom tooth. Naisip ko, hindi ako naniniwala. Para sa akin lang to hindi ako expert. Pero, pakiramdam ko, sa technology ng mga, siguro sa field nila, naniniwala ako na may tools para maayos to. And tanggap ko na para dito sa first molar ko, tanggap ko na molar, na ano yan, na implant yan. Pinag-iipunan ko talaga yon kasi gusto ko talaga makumpleto yung ano ko yung pagkain ko, normal na ako kumain. Tapos, hindi na sumasakit yung ulo ko, ganun. Sabi niya, bubunutin, yun lang daw yung way. Kasi tinanong ko, syempre, gusto ko rin naman makuha yung side niya. Ang concern niya kasi, sabi niya, yung second molar, parang, ano na siya, useless na siya. Wala na siyang purpose. So, bunutin na siya. Kasi kung bubunutin yung wisdom tooth, wala na siyang dadantayan. Mag-isa na lang siya. So, lulubog din siya. Sabi niya, might as well, bunutin na lang. Hindi ako sold sa idea na ganun. And ayoko naman siyang kontrahin. So sabi ko na lang, sige Dok, ano na lang, pag-iisipan ko. Kasi parang for me, ang gusto ko nga ma-restore yung ngipin ko Gusto ko, nabungit naman ako, naubos lahat ng ngipin ko. 'Di ba? Parang kawawa naman ako no. Naubos yung ngipin ko, naubusan pa akong pera. Di sana kung, ang mahal pati ng bunot ng wisdom tooth. 5 yan. Kasama nung impacted. So 4 na wisdom tooth, tas impacted. Nung tinanong ko sa clinic, 58,000. Di sana, pinang-implant ko na lang. Nabuo pa yung medalyon, di ba? Di, nagpas ako. Tapos, nagpalinis na lang ako sa ibang clinic kasi may HMO ako. Sabi ko, papalinis na lang ako. Tapos, sa doctor na yon, tinanong ko siya, second clinic na to 2 letter naman yung clinic na to. Sikat din sila. Marami silang mga dental, hub, ganyan. Sabi ko, Dok, ano kayong pwedeng gawin dito? Kasi bubunutin daw lahat Sabi niya, ay hindi. Kung hindi naman nagre-risk sa life mo, wag mong bunutin. Hindi kayo pare-pareho ng pag-iisip. Sabagay, kasi tao lang sila hindi sila pare-pareho ng pag-iisip. Siyempre, iba-iba rin siguro sila ng pag-aaral. Pero nakakatuwa lang yun ng idea kasi parang nakahanap ako ng tooth fairy. Alam mo yung gano'n? Sabi niya, wag mong bunutin. Kasi kung hindi naman nagre-risk sa life mo, wag mong bunutin. Sabi ko, oo nga naman, ba't mo bubunutin? Tapos, sabi ko, Dok, ano kayong pwedeng gawin natin dito sa second molar? Sabi niya, kasi nakahiga na siya Pero hindi ko na toro kung pwede niyang may upright. Parang ang sabi niya, hayaan na lang daw. So, sige, linisin mo na lang, Dok, hayaan na lang natin. Pangatlong clinic. So, pangatlong clinic na to, since 22 years old ako na nag-start ako ng work, doon ako nagpapalinis ng ngipin ko. Tapos may braces promo din sila. Actually, yung dating first doctor doon, yung may-ari talaga ng clinic yun, sabi niya, mag-brace ka na kasi may kulang ng ngipin, paano may hatak pa natin? Ngayon, di na siya yung doctor doon, parang na siya, parang, kumbaga, boss-bossa na siya, hindi na siya yung nag-appear doon, yung tipong, pag may pasyente siya yung maglilinis. Parang meron na siyang mga na-hire na dentist, or doctor din, para yun yung gagawa. Parang na siya, na-promote na siya, CEO na siya. Kaso, yung napunta sa akin dentist, doon nilagyan niya na ako ng braces noon. Maganda, kasi nag-align yung ngipin ko, promise. Sobrang, thankful din ako sa doctor ko na yun, kasi sobrang nag-align yung ngipin ko. Tsaka yung itsura ng face ko, hindi ganito to. Humpak yung ganyan yan, no. Ngayon, kita mo naman, may mga jawline na yan. Humaba, 'di ba? Tapos,
napansin ko, yung brace na hinto sa premolar. Hindi niya na ginalaw yung first molar, ay yung second molar. Tapos parang sabi niya, lalagyan na lang daw niya ng ngipin yung alang ano. Walang, yung first molar, sabi ko. Ang goal ko nga maayos yung ngipin ko maayos yung mga bite ko ganun na ako kumain Hindi na ako ganun kumain. Gusto ko parang ganun na ako kumain. Yun lang talaga. Ano ba yung langaw na yan? Nagbablog nga eh. Yun nga. So, sabi ko, ano ba naman to? Anong dapat kong gawin? So, nagpa-panoramic x-ray ulit ako dun sa 3 letra. Kasi sila lang yung malapit dito na may panoramic x-ray. So, saan pa pupunta? Di ba? Dun na. Tapos, nung sabi niya, ako, implant na yan. Tapos, nung tinanong ko ng doktor, sabi niya, ay, maliit masyado yung, butas para sa implant. Itatanong muna namin sa specialist. Ganun. Sinend niya yung panoramic x-ray dun sa specialist nila. Ang tagal. Siyempre, naghanap-hanap na ako sa Facebook ng mga dental clinic, mga doctors, para sa implant. Kasi, yung offer sa akin ng current na braces ko nun, 120 daw. Di pa daw kasama yung crown. Sabi ko, okay, sige, pag-ipunan natin, kaya naman. Pero kasi parang feeling ko, may way pa para ma-solve. And very expensive siya. Tapos naghanap ako sa Facebook. Meron doon parang, braces, promo, ganyan. Quezon City. Tapos may, marami silang dental, Sabihin ko ba yung pangalan ng clinic? Kasi pag sinabi ko, baka naku po, pupuntahan nyo yun. Sobrang bait ng doktor. Ayoko sabihin kasi mamaya hindi na ako sekusuhin ni Doc eh. Ngayon focus si Doc sa akin kasi syempre parang ako lang yung nandun eh. Hindi ko alam nung nagpunta ako lang yung nandun kaya feeling ko, tutok to. Pero makikita mo talaga kay Doc na matalino siya. Yun, di nagpaano ako, nawala na naman ako. Hindi talaga ako pwede mag-vlogger. Tapos nung ayan na, di ba nag-chat ako, pagkano po yung implant, ganyan. Tangina sakit. 60k daw. Hindi pa kasama ang crown. Uy, mura, 'di ba? Legit ba 'yan? So ako kasi yung tao na give chance. Binibigyan ko ng chance lahat. Pinuntahan ko yung clinic. Alam mo, nasa tapat sila ng orthopedic. Tignan ko lang, di kapag gumaling diyan. Orthopedic na hospital. Kakaloka nga yung hospital na yun, parang minuminuto may pumapasok na ambulansya tapos iba-ibang lugar. Nawawala na naman tayo. Balik tayo sa vlog. So ayun na nga, pumunta ako doon. Tapos tinek ni Doc. Alam mo ba, nung tinignan niya yung panoramic x-ray ko, hindi niya nakita yung wisdom tooth. Wala nga siyang paki dun eh. Alam mo kung anong nakita niya? Nakahiga daw yung yung second molar. Ano daw plano ko? Tinanong niya ako, anong goal mo? Anong gusto mong mangyari? Dok, yung bakante, gusto ko sana ma-implantan. Sabi niya, okay, good. Yung molar ko sana, Dok, ma-upright. Sabi niya, okay. Sabi ko, napaisip tuloy ako, ba't okay lang sagot niya? Tapos, sabi ko, Dok, kasi, sabi nila, helpless na daw to. Kasi nakahiga na. Might as well, bunutin na lang daw. Sabi niya, no, hindi yan helpless. Advanced na yung technology ngayon. At saka, ang dami ng way para ma-upright ang molar. Alam mo, nakakita ako ng master ng bagang. Nakahanap ako ng master. Sabi ko, ang talino niya. Medyo matanda na siya, pero alam mo yung parang, basta mararamdaman mo yun, yung pag nakahanap ka ng taong makakaintindi sa'yo, tapos yung tao na yung super expert, naintindihan niya talaga ako na, gusto ko ma-operate to, yung iba nga gusto bunutin to eh. Siya itatayo niya daw. Tapos implantan niya, syempre. Itatayo niya, tapos ang dami siyang observation. Hindi maayos yung midline enemy mo. Tapos sabi niya, yung, yung brace mo, bakit na-stop sa ganito? Parang walang plan dito. Tapos, may brace pa ako yun. Sabi niya, hindi kita tatanggapin dito. Kailangan mag-clearance ka muna bago kita itanggapin dito. Kasi, yun yung tamang, paraan. So, bumalik ako sa current na nagbe-brace sa akin. Sabi niya, okay lang naman daw. Tinatanong niya ako, bakit daw agad-agad naaalis? Syempre, gusto ko maayos yung ngipin ko eh. Ang kalaban ko, oras. 'Di ba? Ngayon na medyo may pera ako na pag-ipunan ko to eh. Kasi ito nga yung yung parang inaasar ako ng kapatid ko.
Lagi ako sasabihin, huwag mong kausapin, wala kang first molar. Ginaganon niya ako. Eh di syempre ako mapapaisip mo, wala akong first molar. Tapos napapanood ko pa kay Doc Mikey. Sabi niya, pag may nawala, kailangan palitan. Eh, ang tagal na nitong walang kapalit. Eh, di nagkapatong-patong ang problema ko. Ayoko naman na magkapatong-patong yung problem ko. Tapos, ayun na nga. Pumunta ako sa, clinic. O di, ayun na, sa clinic na. Tapos sabi niya, ba't agad-agad? Sabi ko, kasi ang treatment plan po na na-propose is ganito, ganyan. I-upright nga yung molar ko, tapos lalagyan ng implant. Sabi niya, paano mo i-upright yan? Tignan mo, nakatikit na nga sa wisdom tooth. At doon ko na-realize na hindi lahat ng doctors, pare-pareho ng insight. Hindi dapat humanap ka ng doktor. Continuous ka maghanap ng doktor na makakatulong, makasolve ng problem mo. Buti nangyari yun sa akin. Kasi parang for me, advance yung technology ngayon, isang molar lang, di mo ma-upright. Parang, diba, yung iba nga dito tumutubo yung ngipin, nagagawa ng paraan. Eh, ibig sabihin yan, madali mo lang ma-upright yan. Tapos ayun, ang nangyari, since ongoing pa lang yung treatment ko sa kanya, binayaran ko yung half ng treatment plan, which is 11,500, kasama na yung removal ng brace. And then, humingi ako ng clearance form. Pumunta ako sa doctor na yun. Nag-propose na i-operate niya yung molar ko. And then, nag-start na. Nilagyan niya na. Sabi niya, ang niya sa akin, deep bite. Yan. Hindi mo na makikita yung deep bite ngayon kasi nilagyan niya na ng, ewan ko dito, pang angat. Nilagyan niya na ng, kasi umihiga na yung ngipin ko eh. Deep bite talaga yun, parang di mo na makikita yung harap ng ngipin. Deep bite daw. Tapos, i-upright yung molar. Tapos, implant. So, para may i-upright yung molar, ang ginawa ni Doc, nilagyan niya ako ng TADS. Diba? Actually, ang galing nga ni Doc eh. Kasi, kung yung manunulot lang na dentista yan, sabi niya, sige na, lipat ka na dito. Alam mo kung ginawa niya, umalik ka sa ortho mo, sabihin mo kung kaya nilang may upright yung molar mo, ipa-upright mo sa kanila, dito na lang yung implant. Kung hindi, away ka na ng options mo. Diba? Hindi siya nanunulot for the money. Diba? Binibigyan ka niya ng magandang way, convenient way. Kasi concerned din siya eh. Sabi niya, sayang naman yung mo doon, na deposit mo, tas yung treatment. So, kausapin mo sila kung kaya nilang i-upright. At doon nga, nung bumalik ako sa dentist ko, sabi niya, hindi ko na kayang i-upright yan. Hindi na kaya yan. No, gumanon siya. Sabi ko, doon nag-sink in sa akin, na hindi lahat ng dentist, pare-pareho ng knowledge. Doon ko na-depict na, mga bata pa kasi to. Parang natatakot pa sila na, kahit naman ako, mawalan akong lisensya, matakot ako eh. Di ba? Magkamali ka. Normal yun. Tsaka siguro yung knowledge nila, may limitation din. So, syempre, kahit ako, kung hindi ko kaya, di ba? Bakit ko susuungin? So, tama rin naman yung mga dentist. Pero it's just, parang for me, parang for me lang, hanggat hindi na solve, halimbawa ako, itong problem, kagaya ko. Kung kagaya nyo ako na may ganito ring problem, hanggat di nyo nahahanap yung tamang tao na makakatulong sa inyo, masolve yung problem nyo, kitigil. Kasi parang ang dami na, parang nakahanap ako ng gem. Alam mo yung gano'n na, tutulungan niya ako. Parang, i-operate yung ngipin ko. Parang, yung iba ubusin yung bubungiin ako, siya i-operate niya. 'Di ba? Alam mo yung ang galing naman ng ganong treatment. Parang nakakita ko ng tooth fairy. Alam mo yung tooth fairy godmother. Parang gano'n yung dating. And then, ayan, inayos niya na. And then, iayusin niya pa daw yung alignment nito. Tapos ipo-pull out niya to. Ang dami nga eh. Baka ganun talaga pag master na. Ayun, tsaka mura lang yung treatment plan ko. And mahal lang doon yung implant. So tuwang-tuwa ako kasi parang finally maayos na yung ngipin ko. Hindi lang puro aesthetic. Wala akong paki sa aesthetic eh. Ang gusto ko lang talaga, mabalik ako sa normal na pagbabayad. Yung pagtamang pagkain. Mabalik yun. Natakot. Tas kanina, ayan na. Ngayon pala. Nilagyan niya na ako ng TADS. Nilagyan niya na ako ng brace kasi nakakuha na ako ng clearance ko eh. Nilagyan niya na ako ng braces. Tapos, iba na yung ginamit niya ng wirings. Tapos, ang ganda ng brace na ginamit niya. American Orthodontics Ineme approved na mga brackets.
Tapos, dito, nilagyan niya na ako ng TADS. Mahal yung TADS, 5K yun. Kasi syempre, gaganunin yung panga mo, buto mo dito, bubutasin niya eh. Ang galing ni Doc. Alam mo na, maghanap kayo ng magagaling na dentist, hanapin yung matatanda na. Promise. Mga master. Tignan ko nga pinag-aaralan ko nga si Doc. Kaya niya ba talaga? Nakailang doktor na ako, bunutin daw eh. Pero siya, no to bunot. Wala nga siyang paki sa wisdom tooth eh. Ang gusto niya, anong gusto mo mangyari? Gusto ko po, Doc, i-upright. O sige, i-upright natin yan, tapos i-implantan. Ayusin natin deep bite mo. Sabi ko, finally may nakakaintindi. Sakit na, tahi to na ano ko. Finally may nakakaintindi na sa akin. So, ayun na nga, di ba? At saka yung dati kong dentist, lagi ako natatanggalan ng bracket. Sabi nga ni Doc, lagi ko natatanggalan ng bracket, no? Sabi ko, upo. Kasi naka-deep bite ka eh. Dapat iangat nyo muna to bago kayo mag-bracket-bracket. Tapos ayun. Din, pag TADS pala, sabi niya, para ma-upright daw yung molar, eto pa sabi ni Doc. Sabi ko, Doc, 16 years na yung nakahiga. Sabi niya, 16 years nang wala na yung first molar. Sabi niya, matagal-tagal na palang nakahiga yan. Sabi ko, Dok, mga ilang taon kaya to bago maitayo? Sabi niya, 3 months lang kaya natin itayo. Sabi ko, bakit yung iba solusyon bunot? Wala na, dead end ka na, bunutin mo na agad. Sabi niya, hindi helpless yung case mo. Iba nga, tatlo pa eh. Sabi niya, tapos may pinapakita siya sa akin yung mga screw. Yun daw ginagamit. Sabi ko, hey, Doc, aabot ba ako sa ganyan? Sabi niya, hindi ka naabot dyan. Simple case ka lang eh. Yun daw, yung mga matitindi na daw yun. Tapos, na-research ko online. Hindi pala lahat ng dentist may ganong capability. So, kailangan, i-calibrate nyo din yung dentist nyo kung angkop ba siya sa current na goals, dental goals mo. Hindi lang basta-basta porkit sikat, go ka na dun, or na-recommend. Kasi, parang for me kung nag-work sa kanya, kasi dalawa kami ng kapatid ko eh. Doon siya sa 3 letra na dental clinic. Nag-work sa kanya doon eh. Kasi yung case niya, nakagawa nila ng paraan doon, or may way para doon. Yung case ko, parang wala eh. Bunot lang lahat yung solution eh. So sabi sa akin, so hindi ako nag-stop. Parang doon ko na-realize na kapag yung dental clinic hindi nag-work sa current needs mo, maghanap ka. Huwag mo i-push. Dapat ang goal lagi is ma-restore kung ano yung tamang makumpleto mo yung ngipin mo, maitayo yung mga nakabaluktot, ma-fill in yung mga wala. Yun yung dapat na yun yung dapat na goal. Maitama. Hindi yung parang maganda, ganyan. Depende sa goal nyo. Basta ako kasi ang goal ko is maitayo ang mga makabaluktot at mapunan ang mga wala. So, yun, sabi ni Doc, yung treatment plan ko 2 years for the braces. And then, yung implant, ayun, in 6 months, lalagyan niya ng implant. After ma-upright nung second molar. So, parang sabi ko, budol ba to si Doc? Tinignan ko yung bisita niya, tapat ng orthopedic. Magloloko ka ba kung tapat mong hospital orthopedic? Well, pwede naman siguro. Pero, wala lang. Ang expert lang ni Doc, parang ang dami niya ng karanasan sa buhay. Tapos ini-explain niya talaga kung anong mangyayari sa'yo. Ito yung screw. Number 4 to. Naputol. So, Dok, ba't naputol? Siyempre, kaganong ka na. Diba? Stroke na ako dun. Tapos yun, nilagay niya yung TADS. Tapos sabi niya, 6 na ilalagay natin kasi masyadong matigas yung buto mo dyan. Very good yung buto mo. Maganda pang implant. Ito ba si Doc, gigil na gigil mang implant. Pero okay naman, kasi yun naman talaga dapat dito. Kasi wala nang yan eh. Kailangan talaga yung molar niyan eh. Wala nang molar. So, kailangan i-fill in mo siya. Ayoko naman ng pustiso. Kasi tatanggal yun eh. Diba? Maiimbento ba yung implant kung hindi importante yun? Mahal lang kasi talaga siya. Pero kasi sa case ko, pinag-ipunan ko, dugot, pawis, puyat, o high blood. Inipon ko dun para ma-implant lang. Kasi, isa lang naman, diba? So, hindi mo mapag-ipunan. So, ayun, excited na ako. Parang feeling ko, gaganda na yung ngipin ko. Ayan, hindi pa pantay. Sabi niya, hindi pantay yung bite mo. Sabi niya, pag nilagyan niya ng ayan,
Ayan yung TADS. Ayun, so, sobrang thankful ako. Hindi ko alam kung sasabihin ko yung dental clinic. Kasi pag sinabi ko yung dental clinic, baka mabisi si Doc. Pero syempre, caring and sharing. So, pag sinabi ko kasi baka mawala na yung focus sa akin ni Doc. Diba, mapabayaan ako dito. Doc, ano to? Pero feeling ko hindi naman. Kasi sobrang busy niya rin talaga eh. Tsaka ito pa. Diba, nagpa-dental, sige, free mo na yan. Free cleaning. Ganun si Doc. Sa ibang sa sa 3 letra, lahat yan nakalista. O anong ginawa sa kanya, pasta, lista yan. Ang dami niyang finri sa akin. Finri niya yung clinic, finri niya yung pasta. Tapos, ang daming discount. Tapos sabi niya, ano mo na lang, installment mo na lang. Ayun, okay lang. 5,000, tapos 1K monthly. Pwede na, di ba? I suggest kung medyo on budget kayo, doon na lang kayo. Tapos kung gusto niyo magpa-implant, doon na lang din kayo, 60K lang. Kailang implant na si Doc. Tsaka maalam talaga siya. Yun yung mo doon yung habulin mo doon yung knowledge niya about ito sa mga ganito. Maalam siya kasi imagine, nakailang clinic ako, 1, 2, 3, 3 clinic, lahat denied. Sabi nila, wala na yung hope. Hindi naman ganun yung pagkasabi. Wala na to helpless na to. Kasi tignan mo yung wisdom tooth, na, hindi na natin maa-upright yan. Tapos may isa pang dentist sabi niya, pag tinayo natin yan, matatanggal yung ngipin mo. Hindi nyo pa nga nakikita Yung nagsabi nun, di na naman panoramic x-ray yung ngipin ko. Parang sabi ko, ano ba yan? Ba't ganun yan? Parang nawawala na ako ng gana Sabi ko, di kung ganun, tatanggalin nyo na lang. Antayin ko na lang matanggal yung ngipin ko. Pero eventually, nakahanap ako ng tooth fairy godmother. Fairy godfather. Ayun, ayusin niya na yung ngipin ko. And natutuwa ako kasi I know na kapag natayo ko yung second molar ko and ma-implantan to, magiging normal na ang buhay ko. Magiging normal na yung pagkain ko. So, excited lang ako. And gusto ko lang i-share sa inyo yung natutunan ko na hindi porket nag-work sa iba yung dental clinic, mag-work sa inyo. So, dapat continuous lang kayo sa paghahanap ng mga dental clinic na makakatulong sa needs nyo. And itong dental clinic na to, sobrang bait ng doktor. So, ayun. Super thankful ako na nakakahanap ako ng ganong doctor na makakatulong sa needs ko and makakatulong sa current dental goals. So, ayun, ngayon masakit ngayon dito kasi 3 turok si Doc Ginanon-ganon niya yung yung TADS dito. Nung tinitignan ko sa YouTube kung paano ilagay yung TADS, parang yung dali lang, lambot-lambot lang. Ginanon-ganon lang ni Doc Nung pagka dito, ginanon-ganon ni Doc, pinasok niya yung screw. Kasi lalagay niya, ewan ko kung ano lalagay niya. May engage daw. May engage daw siya ng wire. Para daw, ma-start na yung uprighting ng molar. And, after 6 months, pwede na akong mag-implant. Ayan. And, babalik na ako sa dati kong buhay. Bilang isang transformer. Joke lang. Bilang isang taong may complete sets of teeth. Medyo, thank you guys for watching. Bye-bye. And ang pangalan niya is Sevilla and Pintado Dental Clinic.